Taong 1823 noon, at ang mga bangkang may makina ay napakabihira pa. Ang bilis ng paglalakbay nila ay ganap na nakadepende sa lakas o hina ng agos ng ilog. Ang pangkat na ito ng mga mangangaso ay pinamumunuan ng isang mayamang lalaki na nagngangalang Captain Henry. Para sa ekspedisyong ito, kumuha siya ng isang lokal na gabay, isang tahimik at bihasang lalaki na ang pangalan ay Hugh. Matapos suriin ang sitwasyon, napagtanto ni Hugh na kung ipagpapatuloy nila ang pagsunod sa ilog pababa, wala ni isa sa kanila ang makakaligtas. Ang lugar sa unahan ay napalibutan na ng tribo. Gustuhin man nila o hindi, kailangan nilang huminto sa gitna ng biyahe, bumaba ng bangka, at magpatuloy ng naglalakad sa ibang ruta. Isa sa mga mangangaso, isang mayabang na nagngangalang John, ay patuloy na kinukutya ang planong ito, sinasabing lalo lamang nitong pinapahirap ang kanilang pagtakas. Ngunit bilang kapitan, nagpasya si Henry na magtiwala kay Hugh at sundin ang kanyang gabay. Ang mga balahibong nakuha nila mula sa pangangaso ay napakabigat, at imposibleng madala ang mga ito habang tumatakas para sa kanilang buhay. Kaya nagpasya silang itago muna ang mga balahibo sa tabing ilog at balikan na lamang kapag ligtas na ang lahat. Nang marinig ang desisyong ito, lalo pang nagalit si John. Nagsimula siyang magmura at sumigaw, at lalong lumala ng lantaran niyang akusahan si Hugh ng pagtataksil, sinasabing ibinunyag umano nito ang kanilang kinaroroonan sa tribo. Lakas loob pa niyang sabihin yun dahil ang yumaong asawa ni Hugh ay isang katutubong babae. May anak si Hugh na nagngangalang Hawk, na kasama rin sa pangangaso. Kaya nang marinig ni Hawk ang pag-insulto sa kanyang pamilya, hindi niya napigilan ang kanyang galit. Nang gabing iyon, tahimik na umiiyak si Hawk habang pinipilit niyang panuurin ang paulit-ulit na pagpapahiya ni John sa kanyang ama. Bilang isang ama, sinubukan ni Hugh na pakalmayan siya at pinaalalahanan na maging matiisin. Kinabukasan, napatunayang tama ang hula ni Hugh. Ang tribo ay nakapagtayo na ng isang pananambang sa dulo ng ilog. Kung pinilit nilang manatili sa bangka at maglayag ng diretsyo, wala ni isa sa kanila ang makaliligtas. Upang makabalik sa kuta, kailangan na ngayong maglakbay ni Hugh at ng iba pa ng humigit kumulang 2 linggo sa pamamagitan ng mga kagubatan at kabundukan. Bilang kanilang gabay, mas maaga gumigising si Hugh kaysa sa lahat tuwing umaga upang magsiyasat sa unahan at hanapin ang pinakaligtas na daan. Ngunit sa umagang iyon, naubos ang kanyang swerte. Habang naglalakad sa isang kakaibang tahimik na bahagi ng kagubatan, bigla siyang inatake ng isang napakalaking oso. Pinunit ng hayop ang kanyang katawan, na iniwan siyang wasak at lupaypay. Ngunit kahit sa gitna ng hindi matiis na sakit, sinikap ni Hugh na manatiling kalmado at magkunwaring patay. Madalas kasing paglaruan ng mga oso ang kanilang biktima, at umaasa siyang tuluyan itong mawalan ng interes. Nang sandaling mawala ang atensyon ng oso, tahimik na inabot ni Hugh ang kanyang baril at nagpaputok. Sa kasamaang palad, tinamaan lamang ng bala ang balikat ng oso at hindi iyon sapat upang pabagsakin ito. Sa pagkakataong ito, buong galit na sinugod siya ng oso. Muli, pinilit ni Hugh ang kanyang sarili na huwag gumalaw, hinayaang isipin ng oso na patay na siya. Habang nakahandusay, marahan niyang iniaabot ang kanyang kamay patungo sa kutsilyong nasa kanyang bulsa. At pagkatapos, gamit ang natitirang lakas na mayroon siya, inihahanda niya ang sarili upang ipaglaban ang kanyang buhay sa huling pagkakataon. Hindi nagtagal matapos ang pag-atake, natagpuan din ni Captain Henry at ng iba pa si Hugh, na ginabayan ng tunog ng putok ng baril. Nakakagulat ang kanyang kalagayan. Wasak ang kanyang katawan at tila halos imposibleng makaligtas. Sa halip, na makaramdam ng ginhawa, nagreklamo pa si John. Ayon sa kanya, hindi kailanman dapat nagpaputok si Hugh ng baril dahil maaaring makaakit ang tunog nito sa tribo pabalik sa kanila. Nang marinig iyon, nagngit-ngit sa galit si Hawk, ngunit wala siyang magawa. Mabilis na kumilos si Captain Henry, tinatahi ang mga sugat ni Hugh sa abot ng kanyang makakaya. Kasabay nito, nakatagpo ng tribong Arakara ang isang grupo ng mga sundalong Pranses at nagsimulang ipagpalit ang mga ninakaw na balahibo. Humihingi ang tribo ng 5 kabayo bilang kapalit. Dito naging malinaw na ang mga taong ito ay hindi kasing primitibo ng inaakala ng mga mangangaso. Marunong silang makipagnegosasyon, may katalinuhan at malinaw na layunin. Ang naunang pag-atake nila ay hindi basta karahasan lamang. Isa iyon paghihiganti. Sinakop ang kanilang lupain, sinaktan ang kanilang mga tao, at marami sa kanilang mga anak na babae ang dinukot, inabuso, at iniwan sa ilang. Kahit halos nakabitin na sa buhay, tumanggi si Captain Henry na sumuko kay Hugh. Para sa kanya, nasugatan si Hugh dahil sinusubukan lamang nitong gabayan at protektahan ang grupo. Kaya iniutos niya sa lahat na maghalinhinan sa pagbubuhat kay Hugh, gaano man kahirap ang maging biyahe.
Gising si Hugh, ngunit hindi siya makagalaw o makapagsalita. May ilang lalaki ang pabulong na nagsasabing mas magiging madali kung mamatay na lamang siya upang hindi na nila kailangang kaladkarin ang kanyang katawan sa nagyayelong lupain. Ngunit iginiit ni Captain Henry na magpatuloy sila. Sa kalaunan, matapos umakyat sa mga burol na nalilibing sa nyebe at unti-unting nauubusan ng lakas sa bawat hakbang, hindi na kayang ipagpatuloy ng grupo ang parehong plano. Sila ay lubhang pagod at giniginaw. Nagsimulang isipin ni Captain Henry ang hindi niya kailanman inakalang pagdedesisyonan. Ang tapusin ng paghihirap ni Hugh ay maaaring ang pinakamaaawi na pagpili, ngunit tumanggi si Hawk na tanggapin iyon. Nanatili siya sa tabi ng kanyang ama, piniling makasama ito hanggang sa pinakahuling sandali. Sa huli, hindi nagawang hilahin ni Captain Henry ang gatilyo. Sa halip, gumawa siya ng isang alok. Ang sinumang handang manatili kay Hugh hanggang sa kanyang huling hininga ay makatatanggap ng $100, isang maliit na kayamanan noong panahong iyon. Siyempre, nanatili si Hawk. Isang batang mangangaso na nagngangalang Bridger ang nagpasya ring manatili kahit walang bayad. Pagkatapos, nagboluntaryo rin si John, hindi dahil may pakialam siya, kundi dahil nakita niya ang pagkakataong kunin ang buong gantimpala para sa sarili niya. Hindi lubos na pinagkakatiwalaan ni Captain Henry si John at paulit-ulit siyang binalaan na alagaan ng maayos si Hugh. Ang natitirang bahagi ng grupo ay nagpatuloy sa paglalakbay, iniwan si Hugh kasama sina Hawk, Bridger, at John upang hintayin ang kanyang mga huling araw sa kagubatan. Gabi-gabi, nakakulong si Hugh sa sarili niyang isipan, inaalala ang malupit na masaker na kumitil sa buhay ng kanyang asawa at nag-iwan ng sugat sa kanyang anak. Ang mga umatake ay hindi mga katutubo. Sila ay mga sundalong Amerikano, at wala siyang nagawa upang pigilan iyon. Ang kanyang dating pag-ibig sa isang katutubong babae ay lubos na salungat sa matinding galit na kinikimkim ni John. May dala ring trauma si John mula sa karanasang siya ay anit-inan ng buhay. Nakaligtas siya, ngunit iniwan siya ng karanasang iyon na puno ng pait at bahagyang kalbo. Isang hapon, lumabas sina Hawk at Bridger upang maghanap ng pagkain, iniwan si John na mag-isa kasama si Hugh. Sa halip na alagaan siya, sinubukan ni John na pilitin siyang sumuko at mamatay, sinasabing mapoprotektahan nito si Hawk bago dumating ang tribong Arakara. Habang sinusubukan ni John na tapusin ang buhay ni Hugh, biglang bumalik si Hawk at nahuli siya sa mismong akto. Sinaklot. Nang takot ang lahat at desperadong sinubukan ni Hawk na humingi ng tulong, ngunit si Bridger ay nasa may ilog pa rin, nag-iigib ng tubig. Lumayo ka. Ayos ka lang ba, Jim? Patuloy na sumisigaw si Hawk, tumatangging umatras o manahimik, at tuluyan siyang pinatahimik ni John. Nasaksihan ni Hugh ang buong pangyayari, walang kakayahang gumalaw, magsalita, o ipagtanggol ang sarili niyang anak. Makalipas ang ilang sandali, bumalik si Bridger at agad napansing may mali. Wala si Hawk kahit saan. Walang pag-aalinlangan, nagsinungaling si John, sinasabing naligaw raw si Hawk habang nangangaso. Sa katotohanan, nakatago ang bangkay nito sa isang bahagi ng kagubatan. Kinabukasan ng umaga, iginiit ni John na daraan ang tribong Arakara sa loob lamang ng ilang minuto at casual niyang Iman hookup na maaaring namatay si Hawk habang nangangaso. Kahit puno ng takot at pagkalito, iginiit ni Bridger na hindi dapat iwanan si Hugh. Nawalan ng pasensya si John, kinaladkad si Bridger patungo sa kalahating nahukay na libingan na inihanda nila noon, at pinilit siyang ilibing ng buhay si Hugh. Sumama na lamang si Bridger sa ginawa iyon, hindi dahil sang-ayon siya, kundi dahil natatakot siya ang susunod na patayin. Bago umalis, tahimik niyang inilagay ang kanyang sisidlang tubig sa tabi ni Hugh bilang isang tahimik na paghingi ng tawad. Kinabukasan, habang dumadaloy ang hindi maisip na sakit sa buong katawan niya, pinilit ni Hugh na itayo ang sarili. Bali pa rin ang kanyang binti mula sa pag-atake ng oso, kaya imposible ang paglalakad. Gumapang siya sa nagyayelong lupa, hinahanap ang kanyang anak. Matapos ang mahabang paghihirap, sa wakas ay natagpuan niya ang walang buhay na katawan ni Hawk. Kasabay nito, nagsimulang mapansin ni Bridger na pabago bago ang kwento ni John. Hindi nagtutugma ang mga detalye, kabilang ang bilang ng mga mandirigmang Arikara na umano'y humahabol sa kanila. Hinarap niya si John, at kalaunan, inamin ni John ang katotohanan. Huli na upang baguhin ang nangyari, kaya nagkasundo silang dalawa na itago ang pagkamatay ni Hugh upang maprotektahan ang kanilang sarili. Sa kabila ng matinding dalamhating ibinaon sa kanyang kalooban, nagsimulang mag-focus si Hugh sa pananatiling buhay. Tinipon niya ang anumang kapaki-pakinabang na makita sa kagubatan, kabilang ang balat ng osong napatay niya noon. Isa ito sa naging pinakamahalaga niyang gamit, na tumulong sa kanya upang mapanatili ang init ng katawan sa nagyayelong temperatura. Para sa pagkain, kinain niya ang anumang kanyang matagpuan,
maging ang mga lumang bangkay ng hayop. Ang tubig ang naging pinakamahirap na makuha. Ang pinakamalapit na ilog ay nasa ibaba, at ang paggagapang sa hindi pantay na lupain ay napakasakit. Mas lalo pang lumala ang sitwasyon dahil sa bawat lagok ng tubig ay may dugong tumatagas mula sa sugat sa kanyang lalamunan. Minadali ang pagtahi sa kanyang sugat, at upang mapigil ang pagdurugo, sinunog ni Hugh ang sugat gamit ang mainit na baga at purong lakas ng loob. Samantala, nang wala si Hugh na gumagabay sa kanila, nawala ang direksyon ni na Captain Henry at ng natitirang grupo. Mabilis na papalapit ang taglamig, at lalong nagiging hindi tiyak ang kanilang kalagayan. Sa kalaunan, nakatagpo si Hugh ng masisilungan sa isang maliit na kuweba malapit sa ilog. Nagbigay ito sa kanya ng akses sa tubig at kahit kaunting proteksyon laban sa lamig. Kinain niya ang anumang kanyang matagpuan, maging tuyong damo, para lamang patuloy na gumana ang kanyang katawan. Ngunit laging malapit ang panganib. Isang araw, dumaan ang tribong Arikara malapit sa kanyang pinagtataguan. Dahil masyado na siyang mahina upang tumakbo, iisa lamang ang kanyang naging pagpipilian. Hinayaan niyang tanggayin siya ng agos papasok sa nagyayelong ilog at hinayaang dalhin siya nito palayo. Halos ikamete niya ang pagtakas na iyon. Nang sa wakas ay maiahon niya ang sarili sa tabing ilog, basang-basa ang kanyang mga damit. Malupit ang hangin at mas mababa sa nagyayelo ang temperatura. Isang maling galaw lamang ay katumbas ng kamatayan. At gayunpaman, kahit paano, patuloy pa rin siyang nabubuhay. Sa kabilang panig ng ilang, ipinagpatuloy nina John at Bridger ang kanilang paglalakbay. At sa kanilang dinaanan, natagpuan nila ang isang winasak na pamayanang katutubo. Ito ay ganap na nilipol ng mga sundalong Amerikano. Sa mga guho, nakatagpo sila ng 2 kabayong nakaligtas at agad nila itong kinuha upang mapabilis ang kanilang paglalakbay. Lumipas ang panahon. Hindi sinasabi kung gaano katagal, ngunit kalaunan ay nakita natin si Hugh na muli nang nakatayo, ngayon ay may tulong ng isang improbasadong tungkod sa paglalakad. Nabuhay siya sa pangingisda sa ilog gamit ang anumang paraang kaya niyang gawin. Matapos ang maraming araw na walang maayos na pagkain, umabot siya sa puntong kinain pa niya ang isda ng hilaw dahil sa matinding gutom. Isang gabi, habang nagpapahinga, nakarinig siya ng mahinang tunog sa malayo. Nang sundan niya ito, nakita niya ang isang katutubong lalaki na kumakain ng sariwang karne ng bison. Dahil sa gutom at matinding pagod, nilapitan siya ni Hugh. Pagsapit ng umaga, ipinakilala ng lalaki ang sarili bilang si Hickok. Matapos pakinggan ang kwento ni Hugh at malaman ang nangyari sa kanyang pamilya, naawa siya sa kanya. Sa halip na iwan siya, inimbitahan niya si Hugh na maglakbay kasama niya. Dahil may kabayo na ngayon, hindi na kailangang kaladkarin ni Hugh ang kanyang basag na katawan sa nyebe ng mag-isa. Ngunit ang sugat sa kanyang balikat ay bukas pa rin at ayaw gumaling. Kung walang tamang gamutan, maaaring maimpeksyon ito at patayin siya bago pa man dumating ang taglamig. Samantala, sa wakas ay nakarating sina John at Bridger sa kuta. Bago sila pumasok, binalaan ni John si Bridger na manahimik tungkol kay Hugh. Nang magulat sila kay Captain Henry, buong kumpiyansang nag-imbento si John ng isang bayani at dramatikong kwento, na ipinapakitang marangal at hindi maiwasan ang pagkamatay ni Hugh. Pinuri silang dalawa ni Captain Henry, ngunit halatang hindi mapakali si Bridger, na susuklam sa mga kasinungalingan ni John. Bumalik sa ilang, muling lumala ang kalagayan ni Hugh. Tumaas ang kanyang lagnat at araw-araw ay lalong sama-sama ang panahon. Upang manatili siyang buhay, nagtayo si Hickok ng isang masisilungan mula sa mga sanga upang maprotektahan siya laban sa bagyo at ginamo ang kanyang mga sugat gamit ang tradisyonal na medisina. Naging napakatindi ng lagnat ni Hugh hanggang sa panandalian siyang mawalan ng malay. Sa isang sandali, napanaginipan pa niyang nakita ang kanyang anak, iniisip na malapit na siyang mamatay, ngunit kinaumagahan, nagising si Hugh na mas malakas. Bumaba ang lagnat at gumana ang gamutan. Nang tumingin siya sa paligid, wala na si Hickok. Nabahala si Hugh at hinanap ang paligid, at di nagtagal ay natagpuan niya si Hickok na nakabitin sa isang puno. Isang kahoy na karatula sa malapit ang malinaw na nagpapakitang pinatay siya, malamang ng mga sundalong Amerikano. Hindi kalayuan mula sa bangkay, may isang grupo ng mga mangangaso na nagpapahinga sa tabi ng kanilang siga. Pinagmasdan sila ni Hugh halos buong araw, pinag-aaralan ang kanilang galaw at hinihintay ang tamang pagkakataon upang mabawi ang kanyang kabayo. Ngunit bago pa siya makakilos, may napansin siyang mas masahol. Isang katutubong babae ang bihag at inaabuso ng mga lalaki. Hindi ito kayang baliwalain ni Hugh. Dahil sa likas na bagzo ng damdamin at malasakit, namagitan siya at iniligtas ang babae. Habang abala ang mga mangangaso, tahimik niyang nabawi ang kanyang kabayo at naghanda upang tumakas. Ngunit bago pa makasama ng babae si Hugh, napansin ng mga lalaki ang nangyari.
Sumabog ang kaguluhan at napilitan silang tumakas sa magkasalungat na direksyon. Habang nakikipaglaban si Hugh para sa kanyang buhay sa nagyayelong ilang, nagpapatuloy ang buhay sa ibang lugar. Sa bisperas ng bagong taon, nagpapahinga sina Captain Henry at ang natitira niyang mga tauhan sa loob ng isang mainit na bar, nagdiriwang at nag-iinuman. Magaan at masaya ang mood hanggang sa basagin ito ni John sa isang tuwirang tanong. Gusto niyang malaman kung kailan sila babalik upang kunin ang mga balahibong iniwan nila. Kahit nakatanggap na siya ng malaking bayad, malayo pa rin sa kontento ang kanyang kasakiman. Sa kaibuturan niya, alam din niyang kapag masyado silang nagtagal, lalabas din ang katotohanan tungkol kay Hugh. Kaya bago pa magsimulang magtanong ang sinuman, gusto ni John ng huling kita, sa kanya planong maglaho patungo sa ibang bayan. Samantala, milya-milya ang layo, nagising si Hugh sa tunog ng mga kabayong humaharurot. Ang parehong mga bandido mula noon ay natuntun na siya, at sa pagkakataong ito ay handa na sila. Habang sinusubukan niyang tumakas, nakatuon si Hugh sa pagpapaputok pabalik at hindi niya napansin ang isang bangin sa unahan. Siya ay nahulog, bumagsak sa mga sanga bago tuluyang masabit sa isa na nagligtas sa kanyang buhay. Dumating ang gabi kasama ang isa na namang malupit na snowstorm, at wala ng oras o lakas upang mag-apoy. Upang manatiling buhay, gumawa si Hugh ng isang desperadong hakbang. Binuksan niya ang tiyan ng kanyang patay na kabayo, inalis ang loob nito, at gumapang siya sa loob ng bangkay upang manatiling mainit hanggang umaga. Pagsikat ng araw, gumapang siya palabas, balot ng dugo ngunit humihinga pa rin. Laban sa lahat ng posibilidad, ipinagpatuloy niya ang kanyang paglalakbay mag-isa, naglalakad sa walang katapusang nyebe at katahimikan. Karamihan ay matagal nang sumuko, ngunit kumapit si Hugh sa isang bagay, ang pangakong ipaghihiganti ang kanyang anak. Pagkalipas ng ilang araw, ang nag-iisang nakaligtas na mangangaso mula sa grupong humahabol kay Hugh ay nakarating sa kuta ni Captain Henry. Sa 9 na lalaki, siya na lamang ang natira. Ang iba ay inatake at pinatay ng mga lobo. Habang ikinukwento ang nangyari, inilabas ng lalaki ang isang sisidlang tubig. Ito ang parehong sisidla na iniwan ni Bridger para kay Hugh. Nagulat ang lahat. Ipinilit ni John na patay na si Hugh at iginiit na naligaw lamang si Hawk. Pinatunayan ng sisidlan ang kabaligtaran. Hindi na nag-aksaya ng oras si Captain Henry. Iniutos niya sa lahat ng magagamit na lalaki na halughugin ang kagubatan at hanapin si Hawk. Pagsapit nila sa lugar ng paghahanap, bumagsak na ang gabi. Gayunman, nagpatuloy sila, at nang sa wakas ay may natagpuan silang buhay, hindi ito si Hawk. Ito ay si Hugh. Malakas ang tama ng katotohanan sa grupo. Nagsinungaling si John. Patay na si Hawk. At nakaligtas si Hugh. Kinabukasan ng umaga, bumalik si Captain Henry sa kuta at agad iniutos ang pag-aresto kay John, ngunit wala na ito. Hindi lamang siya nakatakas, ninakaw pa niya ang bawat dolyar mula sa nakalok na kahon ng kapitan. Ang pagtataksil ay nagpagalit kay Henry, at ibinuhos niya ang galit kay Bridger, inaakalang kasabwat ito. Namagitan si Hugh at ipinagtanggol ang binata. Alam niyang tataka si John sa sandaling makarating sila sa kaligtasan, at pinaalalahanan niya ang iba na si Bridger ay sumunod lamang sa utos. Sa puntong ito, alam ni Hugh na iisa lamang ang taong makapaghahatid ng hustisya para sa kanyang anak, at iyon ay siya mismo. Sinubukan ni Captain Henry na kumbonsihin siyang manatili sa kuta at magpagaling habang iba ang humahabol kay John, ngunit tumanggi si Hugh. Matapos ang lahat ng kanyang pinagdaanan, determinado siyang tapusin ito gamit ang sarili niyang mga kamay. Kinabukasan ng umaga, magkasamang umalis sina Hugh at Captain Henry upang sundan ang bakas ni John. Hindi mahirap ang pagsubaybay sa kanya. Ang isang lalaking tumatakbo dala ang ninakaw na pera ay bihirang dumaan sa mga bukas na daan. Nagtatago siya sa kagubatan, malayo sa mga bayan at tao. Hindi nagtagal, kinumpirma ito ng bakas. Malalim nang pumasok si John sa ilang. Isang buong araw at gabi ng pagsubaybay ang lumipas bago nila tuluyang makita ang usok na umaangat mula sa isang burol sa malayo. May taong nagkakampo roon at napakatiyak ng timing upang maging simpleng pagkakataon lamang. Upang pigilan ang pagtakas ni John, nagpasya silang maghiwalay at lumapit mula sa dalawang direksyon. Ngunit habang umiikot si Hugh sa burol, sumiklab ang sakuna. Nakatapak si Captain Henry sa isang bitag. Naghihintay si John at sa isang putok ng baril, bumagsak si Henry. Malupit na namatay si Captain Henry, mag-isa sa nyebe. Muling nakatakas si John, ngunit ngayon ay naging personal na ang habulan. Tumanggi si Hugh na iwan ang bangkay. Nagpatuloy siya, hinihila ang mga labi ni Henry, nangangakong tatapusin ang kanyang sinimulan. Habang naglalakbay, nagsimulang maghanda si Hugh ng isang plano. Nangolekta siya ng mga sanga at hinubog ang mga ito upang maging kapaki-pakinabang.
Hindi nagtagal, bumalik si John at naglunsad ng biglaang pag-atake. Pumutok ang mga baril, umalangaw sa buong kagubatan. Tinamaan ng bala si John sa balikat, ngunit nagawa pa rin niyang tumakas palalim sa mga puno. Nagpalitan sila ng putok hanggang sa maubusan ng bala ang dalawa. Umatras si John patungo sa ilog, duguan at halos wala ng lakas. Nang mapagtanto niyang wala na siyang mga taktika at wala nang matatakbuhan, ginawa niya ang kanyang huling paninindigan. Naging brutal ang laban. Unang tumama si Hugh, malubhang nasugatan ang kamay ni John hanggang sa maputol ang dalawang daliri. Lumaban si John, sinaksak si Hugh sa binti at kinagat ang bahagi ng kanyang tainga. Ang sagupaan ay desperado, marahas, at malahayop. Sa huli, nanag si Hugh at paulit-ulit niyang sinaksak si John. Bumagsak si John, halos kumakapit na lamang sa buhay. Habang naghahanda si Hugh na tapusin na ito, umalangaw ang tunog ng mga kabayo. Dumating ang mga mandirigmang arakara. Sa halip na siya mismo ang pumatay, umatras si Hugh at iniwan si John na nakahandusay. Para sa kanya, mas angkop ito. Mamamatay si John sa kamay ng mismong mga taong kinatakutan at inapi niya. Pinatawad ng pinuno si Hugh. Ang babaeng iniligtas niya noon ay kanyang anak, at ang kabutihang iyon ay bumalik sa kanya sa anyo ng awa. Sa pagkawala ni John at paghihiganti para kay Captain Henry, tuluyan nang tumigil si Hugh sa pagtakbo. Ang mahabang landas ng kaligtasan at paghihiganti ay nagwakas. Makakapahinga na ang kanyang anak, at gayon din siya. Kaya ang aral ng kwento ay ito, kapag binubuli mo ang tahimik na tao, masyado kang madaldal, nagnanakaw ka ng gamit ng iba, at nakikipaglaban ka sa isang oso, tiyak na gag-antay sa'yo ang buhay sa pinakamasamang paraan. Kaya mas mabuting makialam ka na lang sa sarili mong buhay at huwag mangidnap ng tao.